3 linggo pa lamang nakatira si Nestor sa inuupahang bahay nang una niyang marinig ang mabibigat na yabag sa bubong. Eksaktong hating gabi nun, nagising siya sa isang kalabog sa ibabaw ng kisame na para bang may malaking bagay na bumagsak mula sa langit. Napabalikwas siya at napatingin sa lumang orasan sa tabi ng kama. 12:00. Tahimik ang paligid. Walang tahol ng aso, walang kuliglig, at maging ang mga dahon ng saging sa likod bahay ay hindi gumagalaw. Pagkatapos ay dumagundong ang unang hakbang sa ibabaw ng kusina. Kasunod ang isa pa, at isa pa. Mabagal ngunit napakabigat ng mga yabag. Sa bawat hakbang ay kumakalansing ang yero at nalalaglag ang alikabok mula sa kisame. Ngunit walang hayop na ganun kabigat. At wala namang punong malapit sa bahay. Kinuha niya ang flashlight at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, gumagalaw din ang nasa itaas. Kapag humihinto siya, tumitigil ang mga yabag. Kapag humahakbang siya, muli rin itong sumusunod. Parang alam nitong nakikinig siya, hindi niya nagawang buksan ang pinto. Ikinandado niya ang mga bintana at naghintay. Bago mag-1:00, isang malakas na pag-aspas ang nagpayanig sa bubong. Pagkatapos, biglang bumalik ang mga ingay ng gabi. Kinaumagahan, tinanong niya ang may-aring si Aling Patching kung may malalaking hayop sa lugar. Pusa lang siguro, sagot nito habang iniiwas ang tingin. Luma kasi ang bubong. Nang sabihin ni Nestor na 12:00 nagsimula ang mga yabag, namutla ang matanda. Pinayuhan lamang siyang isara ang bintana bago gumabi at huwag sasagot kapag may tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Hindi nito ipinaliwanag kung bakit. Kinagabihan bumalik ang mabibigat na hakbang. Sa 3 gabi, dumating ang mga ito bago tumunog ang orasan. Pagsapit ng 7 gabi, may napansin si Nestor. Kapag nasa ibabaw ng kusina, ang nilalang, napakalakas ng mga yabag. Ramdam niya ang pagyanig hanggang sahig. Ngunit habang papalapit ito sa kanyang silid, unti-unting humihina ang tunog. Hindi dahil lumalayo ito. Kabaligtaran, mas mahina ang yabag kapag mas malapit. Nang tumigil ito sa ibabaw ng kanyang kama, wala na siyang marinig maliban sa marahang pagkaskas ng isang matulis na bagay sa yero. Pagkatapos mula sa dilim sa labas ng bintana may bumulong. Nestor! Kasabay niyon, may aninong dahan-dahang dumaan sa ilalim ng pinto ng kanyang kwarto, kahit siya lamang ang nasa loob ng bahay. Hindi gumalaw si Nestor habang dumaraan ang anino sa ilalim ng pinto. Huminto iyon sa tapat ng kama, saka nawala na para bang may nakatayo sa kabila. Muli niyang narinig ang bulong. Nestor, buksan mo. Boses iyon ni Aling Pasing, ngunit 12:00 na. At nasa kabilang dulo ng bakura ng bahay ng matanda. Pinatay ni Nestor ang flashlight. Sa ibabaw niya, halos hindi na marinig ang pagkaskas. Paminsan-minsan ay lumalangit-ngit ang yero na tila may mabigat na katawan na gumagapang. Kapag malakas ang yabag, malayo ang nilalang. Kapag mahina, malapit. At ngayong tahimik ang bubong, nasa ibabaw lamang ito ng kanyang ulo. Hindi niya sinagot ang tinig. Maya-maya, dumagundong ang yero sa kusina. Sinundan niyo ng mabilis na pagaspas hanggang sa lumayo. Kinaumagahan, nagtungo siya kay Aling Pasing. Hindi na niya tinanggap ang paliwanag tungkol sa pusa. Anong nasa bubong? Tanong niya. Napabuntong hininga ang matanda. May wakwak daw na gumagala sa kanilang lugar. Nililin lang nito ang pandinig ng tao. Kapag malakas ang pag-aspas, malayo pa ito. Kapag mahina, maaaring nasa bubong, bintana, o mismong likuran na. Bakit pangalan ko ang alam nito? Dahil narinig ka na nitong tawagin, sagot ni Aling Pasing. Kapag natutuhan ang boses mo, kaya na nitong gayahin ang mga kakilala mo. Binigyan siya ng supot ng asin at pinagsabihang huwag lalabas, sisilip o sasagot sa anumang boses pagsapit ng hating gabi. Nang gabing iyon, ikinalat ni Nestor ang asin sa pinto at bintana. Iniharang din niya ang aparador sa bintana bago humiga. Dumating ang unang kalabog pagsapit ng 12:00. Umikot ang mga yabag mula kusina patungo sa sala, saka bumalik sa ibabaw ng kwarto. Sa bawat ikot, humihina ang tunog. Maya-maya narinig niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid. Kuya, papasukin mo ako. Napapikit si Nestor. Nasa Maynila ang kapatid niya. Kumatok ang boses sa bintana ng 3 beses. Kuya, malamig dito. Hindi siya sumagot. Biglang nag-ingay ang bubong sa kabilang dulo ng bahay. Napakalakas ng pagaspas. Wari lumilipad palayo ang nilalang. Napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay naalala niya ang babala. Ang malakas na tunog ay maaari ring panlilinlang.
Tumingin siya sa sahig. Sa ilalim ng aparador, may mahabang aninong pumapasok sa mga siwang. Kasabay niyon, may napakahinang kaluskos mula sa kisame. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi na ito naglalakad. Gumagapang na ito patungo sa eksaktong pwesto ng kanyang kama. Nanatiling nakatitig si Nestor sa kisame habang papalapit ang mahinang kaluskos. Sa bawat galaw nito ay may nalalaglag na alikabok sa kanyang kumot. Huminto ang tunog sa ibabaw ng kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag huminga ng malakas. Hawak niya ang supot ng asin, ngunit hindi niya alam kung paano iyon makatutulong sa nilalang na nasa kabilang panig ng bubong. Mula sa kusina, biglang umugong ang malakas na pagaspas. Parang may dambuhalang pakpak na humahampas sa yero. Ngunit hindi na siya nalinlang. May naririnig pa rin siyang marahang pagkaskas sa ibabaw niya. 2 tunog, isang nagkukunwaring malayo, at isang halos hindi marinig dahil naroon na. Dahan-dahang lumubog ang manipis na bahagi ng kisame. May matulis na dulo na umikot sa kahoy, tila naghahanap ng siwang. Ibinuhos ni Nestor ang asin sa paligid ng kama at nanatili sa loob ng bilog. Maya-maya narinig niya ang sariling boses mula sa labas ng bintana. "Aling Pacing, tulungan mo ako!" Napagtanto ni Nestor ang pakay nito. Ginagamit ng wakwak ang boses niya upang palabasin ang matanda. "Aling Pacing, huwag kayong lalabas," sigaw niya. Sumagot ang parehong boses mula sa bubong, saka tumawag gamit ang kanyang tinig. Sa kabilang bahay, bumukas ang pinto ni Aling Pacing. Kasabay niyon nawala ang bigat sa kisame. Isang napakalakas na pagaspas ang dumaan sa ibabaw ng bahay patungo sa bakuran. Buong lakas na tinawag ni Nestor si Aling Pacing. Tumigil ang matanda sa hagdanan. Mula sa puno ng saging sa likuran niya, may mahinang tunog na parang pakpak ng malaking ibon. Mahina, napakahina. "Sa loob," sigaw ni Nestor. May dumaan na malapad na anino sa likuran niya. Mabilis siyang nakapasok bago bumagsak ang isang maitim na anyo sa bubong. Dumagundong ang buong bakuran sa galit na pagaspas. Pagkaraan ng ilang minuto, nanahimik ang paligid. Akala ni Nestor ay umalis na ito. Ngunit nang tumingala siya, may mahabang bitak na sa kisame. Mula roon ay may itim na hiblang nakasabit at marahang umiindayog. Kinuha niya ang walis upang alisin iyon. Bago niya maabot ang kisame, may matang maputla at bilog na sumilip mula sa bitak. Napaatras si Nestor. Hindi gumalaw ang mata, hindi rin kumurap. Pagkatapos ay unti-unting umatras ang nilalang at sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, tuluyang tumigil ang pag-aspas sa ibabaw ng kanyang kwarto. Sa katahimikan may narinig siyang mabagal na paghinga. Hindi iyon nagmumula sa bubong. Nanggagaling iyon sa loob ng kisame. Hindi na naghintay si Nestor na bumukas pa ang bitak. Dinampot niya ang kumot at lumabas ng kwarto habang patuloy ang mabagal na paghinga sa loob ng kisame. Nagtungo siya sa bahay ni Aling Pacing. Hindi rin nakatulog ang matanda. Nakaupo ito sa tabi ng bintana, hawak ang rosaryo at isang mangkok ng asin. "Nakapasok na," sabi ni Nestor. Nasa pagitan ng bubong at kisame, namutla si Aling Pacing. Hindi raw maaaring manatili ang wakwak kapag sumikat ang araw. Kailangan nitong makalabas bago tumilaok ang unang manok. "Paano natin paalisin?" "Buksan natin ang bahay. Huwag mo lamang hahayaang makalapit ng hindi mo naririnig." Bumalik sila, dala ang asin at lumang lampara. Pagpasok nila sa sala, humuga ang kisame sa ibabaw ng kusina. Malakas ang tunog. Nasa kusina ang bulong ni Nestor. Hinawakan siya ni Aling Pacing. "Huwag kang maniwala." Itinaas nito ang lampara. Sa dingding sa likuran ni Nestor, may aninong nakadikit sa kisame. Mahaba ang mga bisig at nakabuka ang tila mga pakpak. Wala silang narinig na anumang galaw. Napakalapit na nito. Iwinisik ni Aling Pacing ang asin sa itaas. Umalingaw-ngaw ang matinis na huni, saka may gumapang sa loob ng kisame patungo sa bukas na bintana. Biglang bumigay ang isang bahagi ng kisame. Isang maitim na pakpak ang sumungaw sa siwang, ngunit agad ding umurong ng tamaan ng liwanag ng lampara. Sa malayo, tumilaok ang unang manok. Kumalabog ang bubong at nanginig ang mga dingding. Pagkatapos ay isang itim na anyo ang humarurot palabas sa bintana at nawala sa papaliwanag na langit. Akala ni Nestor ay tapos na ang lahat. Ngunit habang nililinis niya ang kuwarto, napansin niyang ang mga guhit sa kisame ay hindi simpleng bitak. 4 na mahahabang bakasyon ng kuko, paulit-ulit na kumayod sa kahoy. Hindi nasa ibabaw ang mga marka. Nasa loob ng kwarto ang mga ito. Parang may nilalang na nakabitin sa kisame buong gabi. Sa ilalim ng kama ay may linya ng asin na hindi niya inilagay roon.
Sa gitna nito ay may maitim na balahibo. Hindi na natulog si Nestor sa bahay. Umalis siya bago lumubog ang araw at hindi na binalikan ang kanyang mga gamit. Makalipas ang 1 linggo, sinabi ni Aling Pasing na tahimik na raw ang bubong. Ngunit gabi-gabi, eksaktong 12:00, may marahang kumakatok mula sa loob ng bakanting kwarto. 3 katok, kasunod ang boses ni Nestor na humihiling na papasukin siya.